Ang naririnig ko, kalma. Okay, shout out sa inyong lahat ha. Ito po, medyo kanina po, ikwento ko lang mabilisan, ano. Yung ating, kung anong nangyari dyan. Nagpunta po kami sa SMNI. At mayroong pag-uusap na, ilalagay ko lang po yan. So may pag-uusap both camps. Ayoko naman kasi, sa katunayan, ayoko po sana mag-announce. Kaya lang yung mga kasamahan ko announce ng announce. Di i-announce ko na rin. Kasi sabi ko, baka mamaya maudlot, tinatanggalan pa ng prangkisang SMNI. O baka mamaya pagpasok natin April 2 po, ang sabi ay magsisimula kami. Sa katunayan, dapat sa Tuesday na po kami magsisimula. Kaya lang may mga prior appointments si Banat Bay. Busy siya next week, so hindi po kami makakapagsimula next week. And meron na pag-uusap sa dalawang kampo, sa SMNI at saka sa Banateros, no? Again, ulitin ko, ayokong i-preempt kasi baka mamaya maudlot, no? Pero andyan na yan ina-announce na nila. I might as well i-announce. Sabi ko nga sa kanila, pwede ba isikreto muna natin kasi matanggalan kayo ng prangkisa, madadamay pa kami. Hindi, ayaw mo, tanggalin na lang ng tanggalan ng prangkisa, di lalo tayo nag-ingay. Oo, di ba? Kasi lalong pag-iinitan yan lalong pipilitin yan tanggalan ng prangkisa. O edi, sige lang. Di ba? Di saka tayo magwala. Pag tinanggalan ng prangkisa, bakit nyo binubusalan ng SMNI? Yun di ba? So, sige. Next week na. Ang usapan, once a week, magkakaroon po ang segment ng Banateros Brothers doon. At parang nasuggest ng SMNI everyday. Nako, nagulat si Banat Bay. Everyday. Nako, hindi po pwede everyday. So tumawad ako, sabi ko, subukan natin twice a day or thrice once a week sabi. Sabi kasi once a week, tapos sabi ng SMNI everyday. So sabi ko, baka pwede natin gawing twice a week or thrice a week. So pag-uusapan, hindi pa naman pulido, kaya lang po tingnan natin yung susunod kasi nga ayoko hindi ko alam kung paano ko i-announce Alam mo, dami na nga naiinggit Nag-post ako, may mga komento na, tapos may nagsasabi na. Alam nyo naman, kasi itong Ensimada, yung mga inggitero. Maraming ang nainggit doon sa mga vloggers na nagpunta sa Davao to. Inggitero kasi talaga itong mga Ensimada Oo, inggitero sila. So, syempre, lalo na ito sa SMNI, sabi ko, Banat Bay. At abangan ninyo kung sino magiging first guest namin. Malupit, sabi ko, Banat Bay, pwede ba wag na yan? Wag na yan, delicates. Hindi, dapat boom na boom agad. First salvo. Yan agad ang interview. Ako, sabi ko, Banat Bay, pag-iinitan na naman tayo. Sa katunayan, eto ayoko bigla akong bigla akong napaisip Dadami na naman ng bashers. Pag-iinitan na naman tayo niya, kaya nga medyo lumalaylo-laylo na ako Oo, lumalaylo-laylo pa ako niyan Dapat nga gusto ko 5 times a day ang live kaya lang lumalaylo ako kasi ang daming bashers. Tapos, ang dami pang inggit kay di ba tanggap na aminin natin. Ang daming inggit kay Pastor Kibuloy. Tapos, ang daming bashers ng Banateros. Di ba pagsamahin mo yun, yung mga inggit kay Kibuloy at yung bashers ng Banateros, takaw, grabe. Sabi nga namin, sabi ni handa na kayong makulong. Papakulong na tayo sa Senate. Ay, sus, patay tayo niyan. Ay, ewan ko. Sa totoo lang, medyo ninervyos ako ng konti. Konti lang naman is light, no? Pero excited. Sabi nung dalawa, next week busy. Ay, sabi nila sa na after Holy Week. Sabi ko, wag na, next week na. Oo, pero kinakabahan ako. Pero next week na. Ako yung excited. Gusto ko talaga sa Tuesday na, bakbakan na agad. Wag na. After Holy Week, paligpasin natin Holy Week. Sabi nila, baka, malay mo, after Holy Week, iba na nakaupo. Di wala nang SMNI. Sabi ko, grabe.
Laar ni TV sabi, daming inggit niyan. Sigurado. Manggagalaiti na naman yung mga yun, maiinggit yung mga yun. Alam ko may suggestion sa mga maiinggit dyan ha. Pikit na lang kayo. Pikit. Hindi po June 2. Nagkamali po si Boss Dada. April 2 po kasi after Holy Week. Ako po nagtanong nun eh. Baka na-misheard ni Boss Dada. Kasi excited si Boss Dada eh. June Ensley, maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. Kasi after Holy Week, dahil may gagawin si Banat Bay. Banat Bay, kung ano man ang gagawin mo sa Holy Week, baka mapagbintangan ka na namang niyang bumaligtad ha. Alam mo naman yung mga yan, inggitero eh. Oo, pagka may ginagawa ka, naiinggit, sasabihin, bumaligtad ka. Kada may gagawin si Banat Bay, bumabaligtad eh. Sabi ni Jeb Rivera, mamamatay na sa inggit. Pero pangako ko yan, hindi ako magdadabog, hindi ako magbabagsak ng mic, promise. Ang dami kong naku, ang dami ko. Sa mga taga-SMN, ang dami kong nakuhang kwento ron. Ha? Kilala ko yung mayayabang. At saka yung entitled. At saka namimili ng i-interviewin. Alam ko, naku. Alam ko. Kilala ko na sino yung mga takot. Oo. Sa Banateros, kahit pa-interview nyo sa amin si Ontiveros, i-interviewin namin. Oo, pwede yun. Pero huwag nyo naman pa-interview yung laos na ha. Baka laos na vlogger na nagpapalakas na lang, nakikisawsaw na lang, bibirahin si Pastor Kibuloy para sumikat. May mga ganun, laos na eh. Oo. Joylyn Legaspi, ang mga inggitero wag na lang mag-watch. Ay naku, hindi makakatiis yun. Pero alam nyo, ha? Marami na namang pakikitain si Banat Bay. Oo, sigurado yun. Buhay na naman ang vlogging. Buhay na naman ng mga political vloggers. Araw-araw, ang topic nila niyan si Banat Bay. Yung mga hindi marunong mag-isip at walang alam sa politiko na political vlogger, anong gagawin yan? Di ba banatan na naman si Banat Bay? Buhay na naman sila. Ang dami na naman nilang babanatan yan. Oh. Basta matindi yung una naming guest, matindi. Oo. Buhay pa ba si Tut? Yun lang naman ang galit pag wala si Banat Bay. Hindi, marami po. Kasi si Banat Bay, gusto nilang mag-ingay. Ulitin ko ha, marami kasing political vloggers na walang alam sa politika. Oo, totoo yan. Political vloggers na walang alam sa politika. Kaya lang sila nagkaka-views, kaya lang sila nakakadaldal kasi babanatan si Banat Bay. Di ba? Oh. Pag napunta pa sa SMN ay si Banat Bay, pwede ang dami na naman nilang content. Oh, na-save na naman nila yung katangahan nila. Di ba? Babanat na naman sila. Magtataka kayo. Yun nga pinag-uusapan namin kanina sa SMNI eh. Sabi ko, kami, kahit araw-araw, ang topic namin Duterte, Kibuloy, Baste, Sara, marami kaming makukontent. Kasi tunay kaming DDS. Yung mga maka-Marcos at makatamba, hindi nila kayang i-vlog si Marcos at si Tamba. Sinong ibina-vlog nila? Parehas nung vlog namin. Duterte, Kibuloy, Robin Padilla, Baste Duterte, Paulo Duterte, Pulong Duterte, at Sara Duterte. Di ba parehas ang vlog? May pro-administrasyon at opposition, parehas ang binablog. Bakit? Yung mga bobo yung nandoon sa kabila. Mga walang alam yun eh. At saka boring. Boring yung kanilang puon. Boring yung kanilang mga politiko. Anong gagawin nila? O edi saw-saw sila, punta rin sila sa kabilang kampo. O banata ng Duterte. Tingnan mo last week lang sinong number 1 nilang binabanatan. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Pati nga si Banat Bay kasali na eh. Di ba? Paulit-ulit lang yun. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Duterte, Kibuloy, Banat Bay. Bakit? Wala silang mapopromote doon. So yung mga DDS at yung mga anti-DDS, iisa ang binablog. Duwag kasi yung mga yon. Hindi nila kaya, duwag na tanga pa. Hindi nila kayang i-vlog yung kanilang politiko. So, masaya sila niyan kasi
twice a week, posibleng lumabas. Hindi pa sure yan, ha? Kasi nag-uusap pa naman ang dalawang kampo eh. Ang SMNI at ang Banateros. Although may, kumbaga sa bahay, may blueprint na, may usapan na, kaya lang pag-usapan pang muli. Mag-uusap pang muli hanggang maging April 2 kung ano yung mga gagawin. At maraming plano. And we will invite vloggers. So, napakaganda nung idea ni Banat Bay. Bibigyan namin ng espasyo yung ibang mga vloggers. Pero syempre, on the broadcasting level na po. Hindi pwede yung basta-basta na lang. Syempre, hindi ka pwede magmura doon. Sila nga daw, pagka may interview si Tatay Digong, nakahanda na sila doon. Pipindutin yung toot pagka biglang nagmura. Kasi syempre meron doon eh. Hindi katulad sa vlog mo, ikaw lahat, di ba? Wala kang maapektuhan. So, yun po. Pero hindi pa po sure yan, baka mamaya hindi matuloy. Sasabi, hindi kasi natuloy. Basta kami, nag-a-announce lang. Nagkaroon ng usapan ang bootcamps. Kasi po, nung kami, nagkausap kami nila pastor and naging planning yan. So, we'll see. Again, it's not yet sure. Maybe we can put it at 70%. No? Malay mo. Paano kung nawala ng prangkisa SMNI? Di wala. Pero kami naman, tuloy kami magbablog. Kung mawala ng prangkisa, pero iba naman kasi yung prangkisa. Iba naman po kasi yung YouTube. Diba? Siguro naman, hindi na nila hawak ang YouTube. Kung naman pati YouTube, diniktahan pa nila. Anong tawag mo doon? Diktador. Lahat na, dinidiktahan mo. Didiktahan nyo na yung Facebook. Didiktahan nyo pa rin yung YouTube. Naka-shadow ban na nga maraming DDS vlogger sa Facebook eh. O, di ba? O, didiktahan nyo pa rin ng YouTube. O, hindi na kayo makakaiwas sa tatak na diktador. Kasi puro lang kayo dikta eh. Di ba? Ayaw nyo nagsasalita. But definitely, ang Banateros brothers, especially si Banat Bay, hindi mo mabubusalan yan. Dire-diretso bunganga ng mga yan, lang mga kasama ko. Kaya sabi ko, dadami bashers natin ito, pambihira. Sana matuloy ang nagkaroon ng slot ng Banateros sa SMNI. Yes, sana nga magkaroon. Sana tuloy-tuloy na po ito at sana nga madagdagan pa eh. Busy kasi si Banat Bay eh. Dapat nga everyday sana, no? Pero hindi po pwede. Sabi ni Jen, kasi content nila tambalos-los, boring, walang views. Correct. Wala naman talaga dun eh. Kaya nga nagpupumilit silang pumasok dito. Kaya iisa ang pansinin mo, pati yung mga sinong topic nila ngayon? Di ba si Kibuloy? Wala na eh. Pasalamat nga kayo, binuhay ni Kibuloy yung channel nyo. Kung hindi dahil kay Kibuloy, wala na kayo. Yun, doon ako kinabahan, Nalds Gaming. Na-anticipate natin yan. Baka mapatawag din kayo sa Congress Idol. Kaya nga eh. Kaya nga. Tapos, yung first guest pa namin, matindi. Baka mapapatawag na kaming talaga yan. Ay. Pansin ko, coach, may mga bagong recruit na Sinto vloggers, Insamada vloggers. So, wala. Hindi sila talaga papatalo. At saka maraming pera kasi doon. Alam mo, ang advantage ng mga DDS vloggers, organic. No? Galing sa puso eh. Yung mga DDS vloggers. Yun naman sa kabila, marami dyan bayaran. Marami dyan jokebox vlogger. No? Kaya maraming pera dun eh. Kaya yung mga laos doon na nagpupunta. Kasi syempre wala nang kita yung vloggers, yung walang views yung kanilang punta sila doon kasi doon may kita. Tapos pag pumunta ka roon, pag binanatan mo pa ang Duterte at saka ang Kibuloy, biglang tataas ang views mo. Meron ka ng sahod,
tataas pa views mo, di ba? So doon ka na. Pero ang advantage naman namin, ito pinagmamalaki ko naman sa DDS vloggers. Ang hirap pong awatin. Kasi totoo. Galing sa puso. Yun, hamon nyo sa kanila. 'Di ba? Pag napunta kayo sa channel nila, hamunin ninyo. Anong hamon? Sabihin niyo, kaya nyo bang i-vlog yung sinusuportahan yung politiko? Bakit ang vlog nyo na lang puro paninira sa Duterte? Puro paninira sa mga DDS vloggers. Yun ang i-comment ninyo. Matauhan sila. Sabihin, tanong nyo, bobo ba kayo? Bakit pura mura lang ang alam nyo? Bobo ba kayo? Bakit yung lagi nyong puro negative? Diba? Hindi nyo kayang i-vlog yung bigyan nyo ng istorya, biglang nyo ng narrative yung inyong mga puon, anong magagandang ginawa nila. Bakit nakafocus kayo dun sa kabilang kampo, yung paninira ng kabilang kampo? Puntahan ninyo yung mga TBJ vloggers na nagpunta na ron sa kabila dahil may bigayan. Sabihin nyo, bobo ka ba? Bakit parating si Kibuloy ang topic mo? Hindi nila hindi nila i-topic yung kanilang politiko. Sabi dito, lalo na yung Mark, walang sense pinagsasabi nila. May sense pa nga si Mark eh. Kumpara mo dun sa iba, matindi talaga. Jasbel, huwag kayong matakot, Banateros. Pagkatotohanan, dala ninyong kasama. Basta, hiling lang namin po sa inyo, no? Ipagdasal po nyo kami. Dahil nakakatakot na po ngayon. No? Pag nagsalita ka against sa government, markado ka na. At kung nagawa nila yung kay Pastor Kibuloy, kaya yung gawin sa aming mga ordinaryong tao. Ay, pambansang loyalista, shout out sa'yo. Sabi, Tats Rubio, paano kung walang manood at papansin sa kanila kahit walang views, coach, may sahod pa rin sila? Anong ibig mo sabihin, sahod sa YouTube? Pag sa YouTube walang nanood, walang sahod. Pero sila, pagka may sahod sila sa politiko, kasi marami tayong nababalitaan sa mga ensimada, mga yun, jukebox vloggers yun. So, may sahod sila kahit walang nanonood. Sabi si Mekagago, habang binabanata ng mga Duterte, halata may script, binabasa. At saka hindi daw niya nilabas sa YouTube niya. Iba yung sa YouTube niya. Baka kayo nasunod pag-initan pagkatapos ni Pacquiao. Sigurado yan. Sigurado po yun. Guaranteed yan. Ang inggit is a very deadly sin. Kita nyo. Lulutang dyan. Ngayon pa lang, as early as now, tandaan nyo po ito, sasabihin ko. Lulutang ngayon ang mga inggit. Tandaan nyo yung sinabi ko. Lulutang ang mga inggit. Inggit is a very, very deadly sin. So, sigurado yan. After si Pastor, kami naman ang pag-iinitan. Pahinga ka muna, Pastor. Kami munang bahala. Sana po makatakas na si Pastor. Delikado ang safety niya sa camera. Correct. Delikado safety ni Alam nyo, si Pastor, hindi po siya sisipot sa camera at sa Senado. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero hindi nagtatago si Pastor Kibuloy. Chacha, ibasura si pain ng mga buhaya. Correct. Yeah. I'm sure maraming inggit sa inyo, mga DDS vloggers. Ingat kayo. Yes, marami na po talagang naiinggit sa mga DDS vloggers. Kasi nga naman, kami sa DDS vloggers, ang mga DDS vloggers, hindi mauubusan. Hindi kami mauubusan ng iba vlog.
Araw-araw. Mainit po ang balita sa DDS. Sa kanila po kasi, yung kanilang mga politiko, nuknukan ng spoiled, nuknukan ng weak, nuknukan ng boring. Anong gagawin nila doon? Eh di si Duterte at si Kibuloy at si Banat Bay ang topic. Boring kasi ron. Napaka-boring. Nakita nyo na magsalita yung mga yon? Bilib ako sa inyo kung tumagal kayo ng 30 minutes nakikinig sa kanila nang hindi nakakatulog. Nakaka-boring, di ba? Pag si Tatay Digong nagsalita, humihinto ang mundo ng Pilipinas. Lahat nakatuon. Kay maka-DDS, kay galit sa DDS, kay makatambayuda, lahat nakatuon. Lahat nakikinig. Pag nagsalita si Tatay Digong, balita na yun for 1 week. Sa kanila, pag nagsalita at nakinig kayo, tulog kayo. Daig nyo pa sinuntok ni Pacquiao. Oo. Napaka-boring naman kasi talaga ng mga yan. Ewan ko ba yung mga yan? Ganyan ba pagka anak mayaman ka? Pagka magaling yung apelyido mo, bobo ka na? Boring ka na? Ayaw ng babae. Di ba? At tanong ko sa inyo mga kababaihan, di ba? Malakas ang appeal sa inyo pagka malakas ang sense of humor. O mayaman ka nga, boring ka naman. Di ba? Ewan ko itong mga mayayaman. Kailangan ba pag mayaman, boring? Pagkasikat ang apelyido, boring? Nuknukan ng boying itong mga ito. Gosh! Diba? Sa mga kababaihan, sabi dito ni Maria, tama. Pag mga kababaihan, di ba? Malakas ang appeal sa inyo pagka malakas ang sense of humor. Paano kung kausap nyo ganun? Yung lagi ka makakatulog. Gusto nyo pa ba yun? Sabi ni Live Yangs, sorry po, hindi ko ma-pronounce na maayos pangalan mo. Sa inyong mga DDS, lagi ako excited mapanood ako. Busy lang talaga. Ross Ram, DDS vloggers malalim ang argumento sa bawat sinasabi. Yung Ensimada vlogger walang kwenta. Alam mo, ang common sa Ensimada vloggers, dalawa lang. Wala naman silang sasabihin matino. Puro lang mura. Mura ka lang na mura. Yung ganun, yung kala mo napakatapang, yung galit na galit sa TV. Ngiti ng ngiti, tas PI. Kala mo ang tapang. Halika rito, batukan kita eh. Sa ano lang yun, keyboard warrior lang yun. Sa personal, duwag yun. Diba? Wala sila sasabihin kundi mura. O kaya tawa. Pero sa mga DDS vloggers, lagi nyo rin titingnan yun. Ako'y naniniwala sa mga DDS vloggers, malalalim po. Malalalim po silang Hindi, pero alam mo, yung meron din namang magagaling doon, matatalino. Meron din naman na magagaling doon, ngilan-ngilan nga lang. Kaya lang kasi, pagka ang isang bagay ay mali, ginawa mong tama, binabaluktot mo, magmumukha ka talagang bobo. Kasi pinipilit nilang itama yung pagkakamali ng administrasyon. Yun. May punto si Art Togonon. Boring at walang dating coach dahil wala sa puso ang kanilang sinasabi. Scripted kasi. Correct. Yaan po ang advantage ng DDS vloggers. Kasi talagang mahal nila si Tatay Digong. Kaya pagka nag-vlog sila, kahit hindi ka matalino, galing sa puso, ramdam nyo galing sa puso eh. 'Di ba kayong manunood, ramdam ninyo kung yung vlogger, yung pinagsasabi, galing sa script o galing talaga sa pagmamahal. Alam nyo, yung mga DDS vloggers, talagang gusto nila si Tatay Digong makabalik. Yung mga Ensimada vloggers, yung mga recruiter na mga vloggers, yung binablog nila hindi dahil sa gusto nilang magalit sa Duterte, kung hindi dahil gusto nilang makuha yung sahod sa katapusan. Kaya ngayon, halata na scripted. Nakaasa sa script. Hindi mag-aaral yan.
Kung ano sinabi ng boss nila, ano yung nasa script, o banatan mo to, banatan mo ito, banatan mo to. Wala naman silang sinabing maganda, di ba? Puro banatan mo to, banatan mo to, banatan mo yun. Halata. Ang DDS vloggers, pag nag-vlog, galing sa puso. Yung sa kanila, galing sa pera. So halata mo. Halatang scripted. Joylen Legaspi, mahirap i-defend ang mali. Tamang-tama po. Mangangamote ka dyan pag dinefend mo yung mali. La Arnie, walang sense ang content ng mga ensamada. Walang dating, puro pera-pera lang. O hindi, tsaka karamihan doon, wala nang nanonood sa kanila. Kaya lang yan, nabubuhay muli. Ayun nga, binuhay muli ni Pastor. Kaya inaatake nila si Pastor kasi maraming nanonood pag inaatake nila si Pastor. Kasi trending na si Pastor Kibuloy ngayon. Lalong-lalo na nung pumunta yung mga vloggers sa sa Davao. Kadaming nainggit. Kaya nag-trending ngayon si Pastor Kibuloy. So, dumami ang nagtatanggol kay Pastor Kibuloy, pero normal reaction yan ng inggit. Pag maraming nagkagusto kay Pastor Kibuloy, dahil nakita nila ang totoo, maraming maiinggit. Just like, eto, pag natuloy yung Banateros, hindi naman sigurado pa, pero kung matuloy, di ba? Maraming matutuwa. Kaya malalaman namin kung sino yung tunay na kaibigan. Matutuwa yun. Pero sigurado ako, sa dami ng matutuwa, madami rin maiinggit. Maiinggit sigurado yung mga ensimada vloggers. Sigurado yun. Pero at least, may content sila. Di ba? Kung content na naman nila si Banat Bay, wala naman silang alam eh. Jeb Rivera, naniniwala ako dyan. May karmang balik kapag puro mali ang sinasabi. I agree with that. Hindi lang yung salitang karma. More on, whatever you sow, you will reap. Kung anong iyong tinanim, yun din ang aaniin mo. At the end of the day, may Diyos naman. Hayaan natin ang Diyos ang magtanggol at hayaan natin ang Diyos ang maghusga kung sino ba yung sumasahod. Kaya nila ginagawa ang paninira dahil sa sahod. Pwede everyday coach, alin yung sa SMNI? Hindi ko sure. Actually, yan ang suggestion ng SMNI. Everyday sana. Hindi ata pwede si Banat Bay ng everyday. So, sabi niya once a week. So, nakipagtawaran ako. Gawin natin twice a week. So, twice a week. Nagkasundo kami sa twice a week. Most probably Tuesday, Thursday, 8 p.m. Again, baka sabihin nyo, hindi natuloy eh. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa sure. Okay? Hindi pa sure. As far as I'm concerned, hindi pa sure. Alam mo, may ugali akong ganyan. Kasi, kunwari, sa banda, ako po kasi nagmamanage ng banda. At marami, kami po yung tinatawag na bandang biyahe. Kami po yung lumalabas ng bansa. Kaya bandang biyahe ang tawag sa amin. Hindi kami sa Pilipinas madalas sa ibang bansa. So pagka may kontrata, kahit napirmahan ko na yung kontrata, kahit may down payment na, hindi ako nagsasabi ng sigurado. Hindi ako nag-a-announce sa Facebook. Bawal po mag-announce sa Facebook ang aking banda. Until nakasakay na kami sa eroplano. Doon ko lang masasabi, sure na. Yun po ang ugali ko. Kaya nga sana ayaw ko pang i-announce. Kaya lang yung mga kasama ko, mga Mr. Announcement din yung dalawang yun eh. So nag-announce na, di nag-announce na rin ako. No? Pero as far as I'm concerned, it's not yet sure. Pero kung matutuloy, it's Tuesday, Thursday, 8 p.m. So makakaasa kayo. Yan, sabi nila Arnie TV, hopefully na matuloy, malaki ang tulong yan sa bayan. Nyo sa bayan. Correct. Hanggat magtagumpay po tayo, tuloy-tuloy yan. Tapos coach, after SMNI, may YouTube pa. Yes! Kasi 8 to 9 lang yun eh. 1 hour lang yun. Pagkatapos nung 9 o'clock na yun, biyahe ako. By 11, live na ako ulit. And most probably, baka
i-ano din namin sa aming YouTube. Sabay. Letisa Jensen, congratulations Banateros. Kuyog sa inyo ang mga buhatong Pilipino. Anong buhatong Pilipino? Buhatang Pilipino. Maraming salamat po Ako po natutuwa kasi sabi ko nga, diyan ko nakikita ang mga tunay na kaibigan. Pagka may umaangat, natutuwa sila. At pagka halimbawa lumulubog kami, nalulungkot kayo. No? Kasi po yung inggit baligtad. Pag may umangat, malungkot sila. Pag may lumubog, masaya sila. Ganun po inggit. Pero natutuwa ako sa inyo. Maraming salamat po. Tunay kayong kaibigan dahil natutuwa kayo para sa amin. Excited lang po ang kasamang Banateros kaya early announcement. Viola Yen Morales. Hindi, correct naman. Ikanya-kanya lang po kasi ng personality. No? Iba personality ni Banat Bay, iba din personality Boss Dada, iba personality ko. Hindi ko sinasabing ako yung tama. Posible sila ang tama, ako mali. No? Ganun lang yun. Kanya-kanya lang. Ako lang kasi ganun ang style ko. Hindi talaga ako nag-a-announce until sure na sure. Halimbawa, si Banat Bay, agresibo. Kung ako papipiliin kung sino yung unang interview namin, medyo safe. Banat Bay, ang gusto niyang interview talagang delikado. Talagang hahantingin kami. Hahantingin kami ng kalaban, sigurado. Yun si Banat Bay Yun siya sige. Submit na lang. Again, hindi ko sinasabing akong tama. Posibleng siyang tama. Manggagalaiti si Mike Tae. Hindi manggagalaiti. Alam mo kung bakit? Baka mo naman malaki nakita niya. Sa YouTube. Viola, thank you. Kaparang kaabang-abang. The Ghost, lalo mag-iinit ang mga tumbong ng inggit-pikit ng mga vloggers kasi hanggang ngayon wala silang break as if mga kunin sila ng TV5, GMA o kahit anong stasyon. Di naman sila kailangan ng SMNA para sa lahat. Thank you, The Ghost. Thank you po. Pagdasal nyo lang kami. Nachismis pa ako. Loko talaga si Boss Dada. Si BBM lumipad na naman? Aroy, hi na naman? Sana naman lumipad? Basta ito lang po hiling namin sa inyo, okay? Ipagdasal nyo po kami. Definitely, marami pong mainggit. Sa inyo na rin po galing, maraming mainggit. Maraming magagalit. Pag-iinitan kami. Kasi iba po pag mainstream ka na nagsalita malawak na po. So sigurado maraming magagalit po sa Banateros. And we need all your prayers for our safety. So para kami, ako naman naniniwala na gagawin lang namin ang dapat gawin and bahala na si Lord sa aming safety. No? Kasi kung para sa'yo, di ba? Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, kung meron man akong hihingin sa inyo, ipagdasal nyo po kami. Kasi napakadelikado po. Tingnan nyo po ito. Kaya po nasasabi ko, napakadelikado po ng panahon. Pakinggan nyo po ito.